Magandang Magandang hapon po sa ating lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma, na ang tema, Si Kristo ang Templo ng Diyos. Ang araw na ito ay tinakda ng ating simbahan na ipagdiwang ang pagtatalaga sa Diyos ng Palasyong Simbahan na matatagpuan sa Laterano, Roma. Itinakda ng simbahan na italaga ito bilang buhay na sagisag kung paanong ginawa ng Ama na ang templong nananahan sa mga mananampalataya ay walang iba kundi si Hesus Kristo. Ang bukal ng tubig na umaagos sa ilog ay pahiwatig kung paanong pagagalawin ng Diyos ang kapangyarihan niya upang magbigay buhay. Ang katuparan nito ay magaganap sa mga tagasunod ni Kristo sapagkat sa habang panahon, si Kristo ang templo ng Diyos ay mananatili sa ating piling. Isama po natin sa ating panalangin ang mga nag-aalay ng misa ng pasasalamat ni Lloyd Paraino, Rosemary Mojado and family, Jomar Sharin Marie Ramirez, Angel Beatriz Katimbang. Para sa kaarawan ni Lucia Isabel Briones, para sa natatanging kahilingan ni Angel Beatriz Katimbang, Dexter Lumbera, Daniel Amaris Iniego, Shaina Doreen Katimbang, Zyril Tiffany Katimbang, Cathy Orok, JB Kisto, Galo Orok, Ramoncito Orok, para sa protection from typhoon-affected areas of Typhoon Uwan, Lorenzo Silva, Giancarlo Mojado, John Raymark Salazar, Dave Mendoza, Tricia May Landicho, Raven Tikatik, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Reverend Father Aurelio Oscar sa pag-alala ng altar servers, Erlita sa pag-alala ni Alma Katigbak at pamilya, Policarpio sa pag-alala ng pamilya Aguila, Fidela sa pag-alala ni Bulet Contreras at mga anak, kapatid, Crisostomo sa pag-alala ng Immaculate Conception Mataas na Kahoy, Sabino at Juana sa pag-alala ni Ramoncito Orok, Sixto Senior sa pag-alala ni Elena Katimbang at pamilya, Concepcion Lilia sa pag-alala ng pamilya Tipan, Reverend Father Aurelio Oscar sa pag-alala ng Immaculate Conception Paris, Lino Jacinto, Father Odong, All Souls in Purgatory sa pag-alala ng Haplos family, Tita Tito Melesia sa pag-alala ng pamilya Tikatik, Natividad Rafael, Gloria Isabel, Cristeta Crisanto sa pag-alala ng pamilya Tikatik, Reverend Father Aurelio Oscar, Andres, Leonila, Adelaida, Aurea, Pedro, Leoncio, Petra, Turibio, Raymunda, Marilyn, Jose, Diego, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio sa pag-alala ng pamilya Silva, Jenison, Jerry, Ruben, Alejandro, Nelia, sa pag-alala ni Rosemary Mojado at pamilya, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihi sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesus Kristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, O Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng
Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, Ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo po ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Parang ugong ng malakas na baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang nakakasilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng Espiritu at pinapasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaningningan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono, at ito ang tungtungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel magpakailanman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot.
Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanang ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao at sa matatanda ng bayan at sa mga eskriba, ang toldang tipanan ng Diyos at ng tao ay nasa ating mga ninuno nung sila'y nasa ilang. Ginawa ang toldang ito ayon sa utos ng Diyos kay Moises at sa huwarang ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinala ng sakupin nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ni Jacob. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, ayon sa sinabi ng propeta. Ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O lugar na pagpapahingahan ko? Hindi ba't akong gumawa ng lahat ng ito? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudiyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa si Jesus ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang papalabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan,
Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito, tinanong siya ng mga Hudiyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. At sinabi ng mga Hudiyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templo na tinutukoy ni Jesus ay ang kanya ng katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minamahal na mga kapatid, ngayon po ay dalawang linggo na sa karaniwang panahon. Ngayon ay ating ipinagdiriwang at inaalaala ang pagkatalaga ng malapalasyong simbahan ng Laterano. Kaya ho ang suot ng pari ay puti at hindi berde. Ito hong pagtatalaga sa malapalasyong simbahan ng Laterano ay itinalaga sa pangalan ng 2 Juan, Juan Bautista at Juan Evangelista. Napakahalaga ho ng paggunita sa pagkatalaga ng malapalasyong simbahang ito ng Laterano, sapagkat sinasabi ang simbahang ito ang pinakamatanda at pinakauna sa ranggo ng mga simbahan. Ito ang pinakamatanda at pinakauna kung ang pag-uusapan ay ranggo. At ang simbahang ito ay itinuturing na ina ng lahat ng simbahan, the mother of all churches. Mater et caput omnium ecclesiarum, urbis et orbis. Ito ang ina ng lahat ng simbahan. Kaya ho ito'y napakahalagang ginugunita taon-taon. Ngayon, ito rin ho ang dahilan kung bakit ang ating pagbasa ngayon ay tungkol sa templo na walang iba kundi ang simbahan. Ang simbahan, nung panahon ng ating Panginoon, ang tawag ay templo. Ngayon naman, ang tawag natin sa templo ay simbahan. Iisa ho yan. Ang simbahan, ang lugar, ang templo, ang lugar kung saan tayo ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Ang simbahan, ang lugar kung saan tayo nakikipagtagpo sa Diyos. Narinig natin kung paano nilinis ng Panginoon ang templo. Ipinagtabuyan niya ang mga namamalit at nagbibili ng mga hayop, namamalit ng mga salapi. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Sa paglilinis ng Panginoon sa templo, ipinahahayag sa atin na dapat nating pahalagahan, igalang ang bawat templo, ang bawat simbahan, sapagkat ito ang itinuturing nating tahanan ng Diyos. Yun ho ang dahilan. Pero sa paglilinis ng templo ng Jerusalem, napansin natin masyadong bayolente ang pagkadating ng Panginoon. Pwede sanang pakiusapan na lamang niya na umalis. Pero hindi niya ginawa yon.
Sinadya niyang ang dating niya ay parang bayolente para mapansin siya ng mga Hudiyo at tanungin siya. At nagtagumpay naman ang ating Panginoon. Tinanong siya ng mga Hudiyo, anong karapatan mong gawin ito? Na palayasin mo ang mga taong naghahanap buhay. At ano ang sagot ni Jesus? Gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Hindi ito naintindihan ng mga Hudiyo. Ang akala nila, ang tinutukoy pa ni Jesus na templo ay yung gusaling templo, yung templong bato. Kaya nga sabi ng mga Hudiyo, itinayo ito ng 46 na taon, itatayo mo lang sa loob ng 3 araw. Hindi nila alam. Ang tinutukoy ni Jesus na templo'y iba na. Ito'y ang kanya ng katawan. Hindi na yung templong bato. Kaya nga nung siya ay mamatay, para siyang templong gumuho. Pero matapos ang 3 araw at siya'y muling mabuhay, para naman siyang templong napatayo. Yun ho ang kahulugan nito. Ipinaalaala at itinuturo ng Panginoon sa mga Hudiyo na siya ang buhay na templo ng Diyos. Jesus is the living temple of God. Yun ang bagong itinuturo ng Panginoon sa mga Hudiyo na siya ang buhay na templo ng Diyos, na dahilan sa Kanya, ang tao at ang Diyos ay nagkaroon ng panibagong pakikipagtagpo. Nakatagpo ng Diyos ang tao at nakatagpo ng tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pagtuturo ni Jesus na siya ang buhay na templo ng Diyos, ipinaalaala rin niya sa mga tao na sila rin ay mga templo ng Diyos. Ano ang sinasabi ng 2 pagbasa ngayon? Sinasabi doon, hindi ba ninyo alam, kayo'y mga templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu Santo? Parurusahan ng Diyos ang sino mang sumira ng templong iyan, sapagat banal ang templong iyan at kayo ang mga templong iyan. Yan ho ang ipinaalaala ng isa pa ng ating Panginoon. Tayong lahat ay mga templo ng Diyos. Naninirahan sa atin ang Espiritu Santo. Kaya kung paanong dapat nating iginagalang ang gusaling templo, ang templong bato, lalo't higit, dapat din nating igalang ang ating mga sarili bilang mga templo ng Diyos. Yun ho ang pinakabuod ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Itinuturo sa atin ng Panginoon ang tamang layunin ng simbahan, gusaling simbahan kung saan tayo nakakatipon para sumamba at magpuri. Igagalang natin ang ating simbahan at hindi lamang ang gusaling simbahan, pati ang ating mga sarili bilang mga templo ng Diyos. Igagalang natin ang ating katawan bilang templo ng Diyos. Ano-ano ang mga ginagawa natin na may kakulangan ng paggalang sa simbahan man o sa ating katawan bilang templo ng Diyos? Ano-ano ang mga ginagawa nating talagang hindi kagalang-galang? Halimbawa, kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan, nakikipagtsismisan ka lamang, tsismisan kayo ng tsismisan, yan ay kawalan ng paggalang sa simbahan. Halimbawa,
Habang ikay nasa loob ng simbahan, wala kang ginagawa, kundi mag-cellphone ng mag-cellphone. Yan ay kawalan ng paggalang sa loob ng simbahan at hindi lang sa loob ng simbahan, kundi pati sa Diyos. Sinasabi ng mga nag-aral, yung ma-addict ka sa paggamit ng cellphone, mas matindi pa kaysa ikaw ay ma-addict sa ipinagbabawal na gamot. At ganyan ang nangyayari ngayon sa mga tao. Sobra silang naa-addict sa kanilang mga cellphone sa paggamit. At yan ay ginagawa natin kahit tayo nasa loob ng simbahan. Ang pakikipagtsismisan at ang paggamit ng mga cellphone sa loob ng simbahan, yan ay kawalan ng paggalang sa simbahan at sa mismong pagdiriwang natin. Hindi lamang yon. Pag tayo pumapasok sa loob ng simbahan at kung ano-ano ang mga suot natin, nakasyort, mga nalabas na ang dibdib, ang mga bilbil, yan ay kawalan ng paggalang. Kaya ho ang pagpasok sa simbahan, pagdalo sa misa, ay may mga dress code. Sa atin namang katawan, ano ang mga ginagawa natin na kawalan ng paggalang? Halimbawa, yung pagpatay ng tao, yan ay kawalan ng paggalang at pagkilala sa atin bilang templo ng Diyos. Parurusahan ng Diyos ang sino mang pumapatay ng tao. Katulad ng ginagawa ng mga riding in tandem. Ano pa ang mga palatandaan ng hindi paggalang sa ating katawan bilang templo ng Diyos kapag ang tao ay nagpapa-abort, nagpapalaglag? Yan ay paraan din ng pagpatay. Yan ay palatandaan ng kawalan ng paggalang sa katawan bilang templo ng Diyos. Ano pa? Yung mga paggamit ng mga pills, kondom, yung mga pagpapalaygate, yan ay kawalan ng paggalang sa ating katawan bilang templo ng Diyos. Ano pa? Yung mga nauuso ngayon, yung pagpapatato, yan ay kawalan ng paggalang sa ating katawan bilang templo ng Diyos. Usong-uso na ho ngayon yan. Akala ng mga tao ay walang kahulugan. Pero mababasa ninyo sa aklat ng Deuteronomio at sa aklat ni Propeta Isaías, ipinagbabawal ang pagtatato ng mga katawan. Kaya mga kapatid, sa misang ito, hilingin natin ang biyaya. Matuto tayong igalang, unang-una, ang ating simbahan, kung saan tayo'y nagtitipon at sumasamba sa Diyos. Ikalawa, matuto tayong igalang ang ating katawan bilang mga templo ng Diyos. Magsitayo na tayong lahat, ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina kayo mga kapatid, tayo ang talagang tinutukoy ng mga templo ng Diyos at tirahan ng Espiritu Santo. Dumalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama at humiling ng mga biyayang kailangan natin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos na makapangyarihan, dinggin mo kami. Diyos na makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa ating inang simbahan na pinakamamahal ng bugtong na anak, magabayan nawa ito ng Espiritu Santo sa pagpalaganap ng aral ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa sanlibutan, ang lumaganap nawa sa sandaigdigan ay ang kapangyarihan ng Diyos na kikilanli ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa, sagipin nawa sila ng biyaya ng Diyos at padalhan ng mga kapwang mapagmalasakit at mapagkalinga. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na bumubuo sa ating komunidad, sa tulong nawa ng Espiritu Santo, ay maunawaan nating tayo ang templo ng Diyos nang mapangalagaan natin ang pananahan ng Diyos sa ating katauhan. Manalangin tayo. Diyos Diyos na makapangyarihan, dinggin mo kami. Sabay-sabay nating dasalin ang Oratio Imperata Lipensis hinggil sa bagyo. O Diyos na aming Ama, ipag-adyan ninyo kami sa anumang panganib o pinsala na dala ng bagyo. Dinggin ninyo ang aming pakiusap, pawiin ninyo ang aming mga nerbiyos at takot. Palakasin ninyo ang loob namin at ng aming kapwa nang muli kaming magtulungan at magbayan na hinan. Sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, na sinusunod maging ng hangin at ng dagat. San Jose, patron ng Archdiocese ng Lipa. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Kaysasay, Ina at Reyna ng Archdiocese ng Lipa. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ipinahintulot mong kami makapanalangin ng taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling naway aming makamit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Papuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Papuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin tayong lahat upang ang pag-aalay nating ito ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Diyos, Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ng itinayo para sa iyo, upang kami mahubog na maging tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo palagi nang makapagluwal pa ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya naman, Ama, kaisa ng mga anghel, lahat kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. O Diyos, Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na tinapay at alak na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. O Diyos na aming Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristong iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang patuloy pang nabubuhay at patuloy pang naglalakbay sa daigdig na ito. Puspusin mo sa pag-ibig kaming lahat na nabubuhay pa, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin naman ang aming mga magulang, mga kapatid namin at mahal sa buhay na pumanaw na, taglay ang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa bahaging ito ng misa, purihin natin ang ating Amang nasa langit at kasama ng ating pagpupuri sa Ama, ihanda ang ating sarili sa pagtanggap naman kay Jesus sa banal na komunyon. Ating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw. Patawarin kami sa kasalanan, ilayo naman kami at iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagdating ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Lahat tayo magbatian at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang nagsisikap, igalang ang simbahan at ang katawan bilang banal na templo ng Diyos. Nananalig ngayon sa presensya ni Kristo sa anyong alak at tinapay at tumutugon sa paanyayang siya'y tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming mapagmahal, niloob mo pong sa lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo pong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaang sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dito natatapos ang ating pagdiriwang. Sikapin natin ngayon, isabuhay si Jesus at yung mga aral na ating tinanggap. Salamat sa Diyos. Kay Maria
ng Ebanghelyo